sa aming mga magulang at mga kapatid. Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung papaano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya. At amin din pong nakilala kung sino ang amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag, para maunawa ng kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay, kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang hamang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po'y nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa sinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon, kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Jesucristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. At ngayon po ay nadarama na naman natin ang kabutihan ng Panginoon. Dahil
Siya ay muling nagbigay ng oras sa atin upang magsama-sama, makapag-aral, makapagtanong sa Kanya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Kanyang mga sinasabi dito sa banal na aklat. Tayo po itatalakay na naman ng isang kahilingan. Ito ay ipinadala sa pamagitan pa rin po ng text. Babasahin ko po. Magandang araw po sa inyo. Pwede bang talakay ng Mateo 11:20 hanggang 24? Salamat po. Dito po sa Mateo 11:20 hanggang 24 ay makikita natin kung paano sinumbatan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga taga Corazin at Bethsaida dahil sa kabila ng himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa rin sila nangagsisi. Kaya ang nasabi tuloy ng ating Panginoon, kung sa Tiro at sa Sidon ko ginawa ang ganyang himala, nagsisi na sila. Ganoon din ang kanyang sinabi sa Capernaum. Isa ring bayan ito na ayaw ding magsisi sa harapan ng Diyos sa kabila ng ginawa niyang himala rin dito. Kaya naitulad din niya ito sa Sodoma. Ang sabi ng Panginoon, kung sa Sodoma ko ginawa itong makapangyarihang ginagawa ko, sana nanatili sila, sabi niya. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, babasahin po natin. Nandito po ang Mateo 11:20 hanggang 24. Nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinagagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ng mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo. Malaon na dising nangagsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na higit na makapagpamanhinan ang Tiro at Sidon sa araw ng pag-ukom kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, na magpakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma, sana ginawa ang mga kapangyarihan gawang sa iyo, ginawa ay mananatili sana siya hanggang sa araw na ito. Tatapat sinasabi ko sa inyo na higit mapagpapamanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng pag-uukom kaysa iyo. Hindi po kaila sa inyo at madalas po naming ibahagi na noong hindi pa kami nagpapakababa sa harapan ng Diyos, kami po ay nagbabasa na rin ng banal na aklat dahil sa kagustuhan naming masunod ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya po inuunawa namin yan sa tuwing babasahin namin. At madalas ang ginagawa namin kapag hindi namin maintindihan, tumatakbo kami sa aming mga mangangaral dahil po nakagisnan naming sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita dahil nga po nag-aral sila sa mga iba't ibang Bible school. Na siya pong ibabahagi muna namin sa inyo kung ano ang itinuro nila tungkol sa amin at tungkol dito sa binasa nating Mateo 11, magmula 20 hanggang 24. Ito pong tinatanong ng ating tagapakinig. Sa katagalan ko po sa pagiging Katoliko, ay ni minsan hindi ko po narinig na ipinangaral ito. Kung bakit po dun sa tagal po ng pagiging Katoliko din naobserba po ko po ngayon na ang pinapangaral po ng mga pare at saka yung mga guro sa mga paaralan, kung bakit po pili yon, hindi po tinatalakay ang kabuuan ng banal na salita. So, ang lumilitaw po, kaya may mga booklet po tayo, yung isa po dito, yung Daily Bread. Ina-update po yun yearly, pero titignan po natin, ay umuulit po yung, kung ano po yung tinalakay sa isang taon. Kung ikukumpara po yung isang Daily Bread ng isang taon, at yung sumunod na taon, iniikot lamang po yung mga verses doon, pero yung pa rin po, paulit-ulit ang pinapangaral doon. At saka, ang kaiban lamang po doon ay inaakma kung ano po yung issue sa panahong yon. Siya po yung inuunang verse na tatalakayin. So, para po
nahaluhan po ng mensahe na hindi nagaling sa banal na salita. So, nire-relate na po siya sa current event. Kung ano ang magiging epekto nun, kung ano ang mensahe para sa mga tao. Kaya, nagpapasalamat po tayo at binigyan na naman po tayo ng isang tagapakinig na nagtatanong po tungkol dito dahil alam po natin may magandang ipapahayag na mensahe ng ating Panginoon tungkol dito. Magandang tanghali po. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito po ay nabasa namin at ito ang ipinahayag ng aming tagapagturo sa itatanong po natin ngayon sa Panginoon. Ang sabi niya, yung mga tao ngayon, katulad ng mga parang pinagsasabihan ng Panginoon. Dahil tayo, sinasabi natin ang katotohanan, nakikita sa atin ang katotohanan, ayaw nilang makinig. Kaya darating ang oras kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila na yung mga Kristiyano na hindi nyo pinakinggan, sabi, kayo'y matitigas ang ulo. Yun po ang turo ng aming tagapagturo dito sa itatanong natin sa Panginoon ngayon. Inyo pong narinig ang mga natutunan namin noon tungkol dito sa Mateo 11:20 hanggang 24 noong hindi pa po kami nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Pero nang kami po ay magpakababa sa kanyang harapan at nakita niyang karapat-dapat ang aming kababaan, amin pong nakita na kami pala'y nakasumpa sa Diyos dahil kami po pala'y nagtitiwala sa tao. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa Jeremias 17:5. Kaya kasunod po ng aming pagpapakababa ay nakilala namin ng Panginoong Jesucristo at amin din pong napag-alaman na ang kanyang mga salita ay mga talinhaga. Kaya pala nang magsalita siya sa harapan ng mga Hudyo at sa harapan ng kanyang mga apostol, gibayin ng templong ito, sa ikatlong araw ay aking itatayo. Kaya po pala hindi nagsalita ang kanyang mga apostol dahil sa tuwing magsasalita ang Panginoong Jesucristo, ang lumalabas pala sa kanyang bibig ay mga talinhaga, na kung anuman ang mga kahulugan noon, ang Panginoong Jesucristo rin ang nakakaalam, na siya pong inihahayag niya sa kanyang mga pinili. Yun po ang ating gagawin ngayon. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang kapahayagan tungkol dito sa Mateo 11:20 hanggang 24. Alam po natin na sasagot ang Diyos sa pamamagitan ng ipapadala nga niyang karunungan sa atin. Kami po walang sariling opinyon o unawa na pwede naming ibahagi kung ano ang ibig niyang sabihin dito sa ating binasa. Kaya maghihintay din po kami sa Panginoon. Alam po naming siya ngayon ay nakabantay. Tinitignan niya kung sinong magiging batang maliit sa amin. At yun ang kanyang gagamitin para magsalita dito sa mikropono. Ang ating pong itatanong sa Diyos ay itong versikulo 20. Babasahin ko po muli. Nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ng mga bayan na pinaggagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi sila nangagsisi. Ang mga bayan pong ito ay mababasa natin sa susunod na versikulo. Ito ay ang Chorazin at Bethsaida. Yun po ang itatanong muna natin sa Panginoon kung ano ba ang Chorazin at Bethsaida na kanyang sinasabi rito. Ayon po sa nakasulat dito sa banal na aklat, bakit ganyan na lamang ang galit o puot ng Panginoon sa dalawang lugar na binanggit, yung pong Chorazin at Bethsaida? Ano po ba ang lugar na ito sa paningin ng Panginoon? At ano rin ang paningin ng mga tao sa lugar na Chorazin at Bethsaida? Tama po, no? Ano nga ba talagang katangian ng Chorazin at Bethsaida? Ang Chorazin po ito ay lugar ng mga reliyoso kung saan maraming natagpuang simbahan. Iyon po ay ayon sa istorya. At ang Bethsaida naman, ito ay nababasa natin sa banal na aklat. Ito ay isang lugar na sakop ng Galilea
kung saan nagpaikot-ikot ang ating Panginoong Hesukristo para mangaral, kung saan din siya gumawa ng maraming himala, at kung saan din niya pinili si Pedro, Andres, Juan, Santiago at si Felipe. Kung tatanungin naman natin ang mga tao, siguradong ang sasabihin nila, mabuti ang dalawang lugar na yan. Dahil sa Corazin, doon mga reliyoso ang kanilang makikita. At ang gawain ng mga taong reliyoso, puro magaganda. Dahil naniniwala yan sa Diyos. At handa silang tumulong sa kanilang mga kapwa-tao. At hindi lang yon, pwede rin nilang ibuwis ang kanilang sariling buhay nang dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. At ang Bethsaida naman, walang magsasabing hindi magandang lugar yan. Diyan nangaral ang ating Panginoong Hesukristo. At sa Bethsaida rin siya gumawa ng mga iba't ibang himala. At maliban dyan, doon din niya pinili ang iba niyang mga apostol. Katulad nga po ng narinig natin kanina, sina Pedro, Andres, Juan, Santiago at si Felipe. Kaya sa katangian ng dalawang lugar na yan, sino ang taong magsasabing hindi mabuti ang Corazin at Bethsaida? Pero bakit ganun na nga ang puot ng ating Panginoong Hesukristo dito sa dalawang lugar? Ano nga kaya ang nakita niya kung bakit galit na galit siya dito sa dalawang lugar na nabanggit? Kaya hihintayin po natin ng Panginoon kung ano ba ang kanyang dahilan, kung bakit kanyang sinusumbatan itong dalawang lugar na nabanggit. At dito naman po kung ipagpapatuloy natin itong versikulo 21 ng Mateo 11, meron ding binanggit na lugar dito. Ito ay ang Tiro at ang Sidon. Meron pong binanggit ang Diyos tungkol sa Tiro at Sidon. Ito ay mababasa sa Mateo 15:21 at ganoon din sa Lucas 6:17. Babasahin po natin ito sa English. Ito po yung Matthew 15 verse 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Dito naman po sa Lucas 6:17, and he came down with them and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, which came to hear him and to be healed of their diseases. Narinig po natin na ang Panginoong Hesukristo pala ay nagpunta sa mga dalampasigan lamang ng Tiro at Sidon. Ayon sa nakasulat at sa istorya sa banal na aklat. Dito po nakita natin ang malinaw na tumutugma ang istorya sa nakasulat sa banal na aklat. Kung ano ang nangyari nung panahon ng ating Panginoon at ng mga apostoles. Malinaw din po dito na ito po yung literal na kwento kung ano yung mga nangyari. Pero hindi pa po ito ang tunay na laman ng ating pinag-uusapan ngayon o ibig ipahayag ng ating Panginoon. Mas malalim pa po dito ang gustong ipahayag ng ating Panginoon. Kaya tanungin po natin ang ating Panginoon kung ano po ba talaga ang kapahayagang dapat malaman ng kanyang mga anak para sila ay mabigyan ng kalinawan kung ano ang dapat nilang gawin ngayon sa panahon natin. Alam po natin na hindi lamang po ito naging totoo nung panahon niya. Ito ay magiging totoo hanggang sa pagpanaw ng mundo. Ito pong Corazin ay talagang kahit sa ating panahon ay makikita mo siya. Bagamat ang mga tao rito ay sasabihin nating mabubuti ayon sa pamantayan din ng mga tao.
At inaangkin din nilang sila ay makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Pero nandoon pa rin po ang katotohanan, ang kanilang pinapaniwalaang Diyos ay hindi ang nakilalang Diyos ni Abraham. At paano naman ang Bethsaida sa ating panahon? Ang Diyos po ay ipinagkaloob ang kanyang salita sa kabuuan ng Kristyanismo, na kung saan ay ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita. Ito po ay ang binabasa nating banal na aklat. Kaya ang mga tao sa Kristyanismo, kanilang tinanggap na si Jesucristo ang kanilang tagapagligtas. At kinikilala rin siyang anak ng Diyos. Ito po yung sinasabi nilang the only begotten Son. Kung papaanong ang Panginoong Jesucristo ay nangaral sa Israel, pero hindi po lahat ng lugar ng Israel ay ginawa ng himala ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po sa Cesarea Philipos, hindi po siya gumawa ng himala doon. Pero kung papaanong ang pangyayaring yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nangyayari rin sa ating panahon. Ayon po sa kanyang sinabi sa Mateo 24:35, noon ito po ay hindi namin nakikitang buhay, pero ngayong nagpakababa kami sa harapan ng Diyos, napakalinis nito. Ito nga pala ay tunay na katotohanan ang ipinagkaloob ng Diyos. Basahin po natin. Nandito po ang Matthew 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, tatapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kung ganon, kung sa mga ibang lugar lamang nakagawa ng mga himala ang ating Panginoong Jesucristo sa bayan ng Israel, ito po ngayon ay tumutugma sa ating panahon na may mga parte lamang ng Kristyanismo o lugar ng Kristyanismo na nakakarinig sa katotohanan dahil doon lang nakagawa ng himala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya gayon na lang ang galit ng Panginoon sa Bethsaida, kung saan gumawa siya ng himala. Kung saan yung mga taong ginawa niya ng himala ay nagbabahagi sa mga tao. Pero bakit hindi yan nakita ng mga taga Bethsaida? Pakinggan po natin kung paano magalit ang ating Panginoong Jesucristo sa mga taong sa Bethsaida, dahil doon siya gumawa ng himala at hindi yan nakikita. Dahil kung nakita po yung ginawang himala ng ating Panginoon, sana hindi na yan humingi ng tanda sa Kanya. Pero humihingi pa sila ng tanda sa Kanya. Hindi ba nila nakita ng pagilingin ng ating Panginoong Jesucristo ang lalaking may ketong at ganoon din yung babaeng inaagasan ng dugo? Hindi rin ba nila nakita ng pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo yung lumpo, yung bulag, yung bingi, yung pipi, Lazaro napatay, kanyang binuhay? Hindi ba nila nakita si Lazaro nakasama na nilang naglalakad at nagpapatotoo sa kanila? Bakit hindi nila nakilala ang Panginoong Jesucristo? Dahil po pala ang kanilang pamamaraan ay ang kilalanin ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paggamit ng sarili nilang kakayahan. Kaya nga sila nag-aral para makilala nila siya. Bakit hindi sila tumulad kay Pedro na nakilala ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kapahayagan ng Ama, dahil hindi ginamit ni Pedro ang kanyang laman at dugo. Hindi po katulad ng mga Pariseong ito. Kanilang kinain ng kanilang laman at dugo. Yun po ang pag-aaral nila kay Gamaliel. Ang akala nila ay pwede nilang makilala ang Panginoong Jesucristo. Pero ang lumabas po ay hindi nila nakilala, dahil nang huliin siya, kinakailangan pa nilang bayaran si Judas ng 30 pirasong pilak para ituro lamang si Jesucristo ng kanilang mahuli. Kaya gayon na lamang ang puot ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay hindi ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga magnanakaw, mamamatay tao, sa mga mangangalunya, sa mga tulisan. Hindi po naging ganito ang galit ng ating Panginoon. Basahin po natin kung paano siya magalit sa Mateo 23:13
at 33. Nandito po ang Mateo 23:13. Datapot sa aba ninyo, mga eskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasaraan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Dito naman po sa Mateo 23:33, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga hulubong, paanong makakawawala kayo sa kahatulan ng impyerno? Isa pa pong galit ang pinamalas ng ating Panginoon sa mga eskrib at mga pariseo, sa mga hindi nakakita ng mga imalang ginawa, ay nandito po sa Mateo 23:15. Saba ninyo mga eskrib at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga eskriba at pariseo na sila'y mga anak ng impyerno, at yung maniniwala sa kanila ay magiging grabe pa yung pagiging anak ng impyerno niya? Hindi po ba sa mata ng mga tao ang mga eskriba at pariseo ay mabubuti? Sinusunod nila ang kagustuhan ng Diyos. Kaya po pala nagalit ang Panginoong Jesucristo sa kanila, dahil ang kanilang itinuturo sa salita ng Diyos ay ang pamantayan lamang ng tao sa mga salita ng Diyos. At kung ang maniniwala sa kanila magiging panatiko, ito'y lalo pang mabubulid doon sa itinuturo nilang hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ano po ba ang kagustuhan ng Diyos? Ginugusto ba ng Panginoon na magkaroon ng pakinabang ang laman sa kanyang mga salita? Ang Diyos po ang sasagot sa inyo mismo sa kanyang ipinasulat sa John 6:63. Ginugusto o pamantayan ba ng Diyos na gawing basihan ang nakikita ng mata para sa katotohanan sa kanyang mga salita? Siya pa rin po ang sasagot mismo sa kanyang ipinasulat sa 2 Corinthians 4:18. Basahin po ninyo kung ano ang sagot ng Diyos. Kalugod-lugod ba sa mata ng Diyos na kailangang magdepende tayo sa mga tao o magtiwala tayo sa mga tao, o pag ganyan ang ginawa ng tao, siya ay nakasumpa? Basahin po ninyo ang sagot ng Diyos sa Jeremias 17:5. Kaya ba sa mata ng Diyos na makakaya nating unawain ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng paggamit ng ating sariling unawa? Basahin din po natin ang kanyang kasagutan sa Kawikaan 3:5. Gaano katamis sa udyok ng damdamin ng tao na kanyang purihin ang Diyos na hindi man kilala, dahil lumalabas mismo sa bibig na hindi o misteryoso sa kanila ang amang Diyos. Pakinggan po natin ang sagot ng Diyos. Basahin ninyo sa Jeremias 17:9. Pagkatapos po ninyong mabasa ang mga sagot ng Diyos sa ating mga katanungan, siguro po ay maintindihan ninyo ang Panginoon kung bakit ganoon na lamang ang kanyang puot sa mga eskriba at mga pariseo. At sa lugar na Bethsaida, Ano naman po ang kaibaan ng Tiro at Sidon sa mga tao Bethsaida? Bakit hindi ganong kung ano ang sinabi dun sa mga tao sa Bethsaida ay hindi naman ganon ang tinutukoy ng Diyos sa kanila? Ano po ba ang kapayagan ng Diyos dito? kung ayon po sa nakasulat na binasa natin kanina, kung saan sa dalampasigan lamang ng Tiro at Sidon ay nagpunta ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit po pala sa ating panahon, dahil hindi lumilipas ang salitang ito ng Diyos, ay makikita natin, hindi po ba ang Panginoong Jesucristo ang siyang katotohanan? Kaya, sino mang tao na nakita niya ang kamalian ng mga sekta, nakita niya na ito ay pamantayan lang ng tao sa mga salita ng Diyos, umalis siya sa mga sekta, pero
hindi tinanggap ang katotohanan. Sila ang nakikita ng Diyos dito na Tiro at Sidon, hanggang dalampasigan lamang. Hindi tinanggap ng kabuuan ang katotohanan. Kaya kung paano sa nakasulat ay hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang katotohanan, hindi siya gumawa doon ng himala. Katulad po ngayon sa ating panahon, dito sa mga taong ito, bagamat umalis sa kanilang sekta, pero hindi tinanggap ang katotohanan, kaya hindi rin gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Pagkatapos pong nagayag ang ating Panginoon Diyos dito sa Mateo 11, 20, 21 hanggang 22, ngayon po ay tatanong natin sa Panginoon kung ano ang kapayagan dito sa 23. Ganito po ang nakasulat, "At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawa, siyo'y ginawa, ay nananatili sana siyang hanggang sa araw na ito." Ito pong Capernaum ay mababasa natin sa Mateo 17:24 hanggang 27 po. Dito mababasa natin ng Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga apostol ay nagpunta nga sila sa Capernaum at nadatnan nila yung mga naniningil ng buwis. At dito ay nagtanong sila sa kanyang mga apostol, "Hindi ba nagbabayad ng kalahating siklo ang inyong guro?" Ang sabi ni Pedro sa kanila, "Oo, pero pinangunahan siya ng ating Panginoong Jesucristo." Ang tanong niya, "Simon, sila ba'y nagbabayad ng buwis o sa mga iba lang nagbabayad?" At sumagot sa kanya si Pedro, ang sabi niya, "Sana nga iba. Kung gayoy, hindi na nagbabayad ang mga anak," ang sabi ng Panginoong Jesucristo. "Pero baka katisuran tayo, magpunta ka sa dagat, ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang isdang lumitaw, ibuka mo ang bibig niya, meron kang makikitang siklo doon, kunin mo at ibigay mo ito sa kanila bilang kabayaran para sa akin at para sa inyo." Dito po malinaw na nangaral ang ating Panginoong Jesucristo sa Capernaum. Ito po ay pinahayag niya na itong tinutukoy pala niya dito ay ang buhay ng isang pili ng Diyos, kung saan ang kanilang buhay ay spiritual at physical. Kung ang physical ay hindi batayan para maligtas ang kanyang pili, pero ipinahayag dito ng Diyos na po pwede itong maging mitya para sila naman ay mahulog sa kapahamakan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan ibigay din ninyo sa kanila ang kanilang hinihingi o makita sa inyo ang nararapat o makita sa inyo ang tama o makita sa inyo ang matuwid sa mata ng tao. Dito po sa Capernaum ay may binanggit ang ating Panginoon na ang sabi, "Ikaw ba'y magmamataas hanggang sa langit at ikaw ay mahuhulog sa Hades," ang sabi niya. Dahil po ang nakikita ng Panginoon dito sa Capernaum, dahil sila ay magandang gawa sa physical o moralidad, kaya ang akala nila yun na po ang parang binibigay katwiran sa harap ng Diyos, pero hindi pala nila alam dahil doon yun pala ay pagmamataas sa Diyos, dahil ang hinahanap ng Diyos yung pong una, magpakababa ka sa harap ng Diyos, at pagkatapos lilinisin ang loob, yung hindi nararapat sa harap ng Diyos sa spiritual na bagay, yun po ay lilinisin ng Diyos. At pagkatapos, hindi naman niya binabawal na pagkatapos luminis ang loob, ang labas ay lilinisin din ng katotohanan.
ito po ang kaibaan sa kung sila'y malinis sa kanilang sarili, yun po ay kanilang ipagmamalaki. Samantalang kung galing sa loob at susunod ang labas, ito po ay hindi pwedeng ipagmalaki. Yun po ang hinahanap ng Diyos para sa mga tao sa Capernaum. Ito po palang taong mayroong kaparehong katangian ng Capernaum, kung saan ang batayan sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay yung kalinisan sa labas, dahil yun ang masarap sa damdamin ng tao. Ipinakita ng Diyos dito na siya ay ibababa hanggang sa Hades. Kung inyo pong maalala, yung kasamang namatay ni Lazarong Pulubi, yung mayaman, nang siya ay mamatay, nandoon siya sa Hades o sa impyerno. At kung makikita po natin doon, ginagamit niya yung kanyang damdamin, dahil sabi niya, Amang Abraham, sabi niya, utusan mo si Lazaro na puntahan ang aking mga kapatid para hindi sila matulad sa akin. Kaya dito ipinakita ng Diyos ang tao palang ginagawang batayan. Ang mga salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang pagsunod o paggawa ng kabutihan na tumutukoy sa panlabas na kalinisan lamang. Sa mata pala ng Panginoon, siya ay katulad noong mayamang nasa Hades o nasa impyerno na gumagamit ng kanyang damdamin. Ngayon po ay tutuloy tayo sa 24. Datapwat sinasabi ko sa inyo na higit na mapapahumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghukom kaysa sa inyo. Ano po ba ang gustong ipakita ng Panginoon dito sa mensaheng dito sa 24? Ito pong Sodoma, ayon po sa nakasulat, mababasa natin yan doon sa naging buhay ni Lot, kung saan isa ito sa mga siyudad na sinunog ng Diyos. Dahil kung titignan po natin ang katangian ng Sodoma, ito ay masama sa mata ng mga tao at masama rin sa mata ng Diyos. Kaya ito po ay sinira ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunog dito. Ang nabanggit pong Sodoma dito na sinunog ng Panginoon, yun po ay narinig ang katotohanan ang salita ng Diyos na katotohanan. Pero dahil sa igit ang kanilang damdamin, hindi po nila pinansin ang ayon sa espiritual na buhay. Ang sinunod nila ay yung kanilang damdamin makatao. Hindi po pwede sabihin na hindi narinig yan, dahil nandyan po si Lot, nandyan ang dalawa niyang anak at yung kanyang asawa na anak ng Diyos yan. So sa lugar po ng anak ng Diyos, kahit na anong mangyari, maririnig ang katotohanan dyan. Pero kung hindi po nila papansinin, ito po ang tumitipo sa Sodoma at Gomora. Ang kaibaan po sa Capernaum dito sa Sodoma, kaya binanggit ng Diyos ito, dahil dito sa Capernaum, pinagmamalaki nila. Sa hindi nila alam, sa pagmamalaki nila, hindi nakita ang katotohanan na sila'y dapat magpakumbaba at doon ang Diyos ang gagawa. Dito po sa Sodoma at Gomora naman, ito po ay alam nila na sila'y masama, hindi lang pinansin ang katotohanan, hindi sinira ang katotohanan, pero sila po ay masama sa harap ng Diyos. Ang kaibahan po ng Sodoma at Gomora sa mga nabanggit dito sa kapayagan ng Diyos, hindi sila gumawa ng ibang katotohanan maliban sa katotohanan. Ang mali nila ay hindi pinansin, hindi lang pinansin ang katotohanan, dahil ang kanilang damdamin ang nangibabaw sa kanila. Yun po ang kasamaan ayon sa harap ng Diyos. Kung ganoon po, ayon sa kapahayagan ng Diyos, ito palang Sodoma ay hindi siya gumawa ng sariling pamantayan para sa katotohanan.
Ito po kasing pamantayang ito sa mata ng Panginoon dahil ito'y ayon lang sa tao. Lason yan sa harapan ng Diyos. Dahil sa pamantayang yan na kung saan napakasarap sa damdamin, sila ay nakakahimok pa, nakakahila pa ng mga taong magiging panatiko rito, na katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na magiging mas grabe pang anak ng impyerno. Kaya bagamat sila ay naging masama sa harapan ng Diyos, pero hindi sila naging kasing sama ng Kapernaum na gumawa ng sariling pamantayan sa katotohanan, kaya nakakahimok pa sila ng mga tao, parang sila pa mismo ang naghuhulog sa mga tao tungo sa kapahamakan. Pagkatapos pong inihayag ng ating Panginoon ang itinatanong ng aming tagapakinig dito po sa Mateo 11:20 hanggang 24, isa-isa po sa mga tunay na anak ng Diyos ang hindi pwedeng magpasalamat biyayang kanilang tinanggap sa Diyos. Unang-una, nang hindi pa po kami nagpakababa sa Panginoon, nakita namin ang aming sarili dito sa mga karakter sa nabanggit na bersikulo. Unang-una, Korasin, reliyosong mangmang. Ang aming sinusundan noon ay hindi man kilala ang Diyos, hindi man naunawa ng salita ng Diyos, pero inihayag ng ating Panginoon ang itinatanong ng aming tagapakinig dito po sa Mateo 11:20 hanggang 24. Isa-isa po sa mga tunay na anak ng Diyos ang hindi pwedeng magpasalamat biyayang kanilang tinanggap sa Diyos. Unang-una, nang hindi pa po kami nagpakababa sa Panginoon, nakita namin ang aming sarili dito sa mga karakter sa nabanggit na bersikulo. Unang-una, Korasin, reliyosong mangmang. Ang aming sinusundan noon ay hindi man kilala ang Diyos, hindi man naunawa ng salita ng Diyos, pero ang alam namin, kami ay mabait, malapit kami sa Diyos dahil sa kabaitan sa mga tao. Yun po ang nakikita namin ayon sa gusto ng Diyos, pero hindi namin pala alam kami mga reliyosong mangmang dahil hindi kilala ang Diyos. At doon sa pagkakataon po na ibinigay ng Diyos, nakasama namin ang mga nagbabasa ng banal na aklat, kung saan nandoon ang Kristyanismong nalalaman ng maraming tao. Yun ang ginagamit nila, ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Kaya doon po parang nakita namin na wala pala ang una naming nakagisnan o ang aming sinamaan. Kaya kami po'y nagpapasalamat noon. Nagpapasalamat ako. Ang sabi ko, Panginoon, marami pong salamat, dinala mo ako sa katotohanan at tinalis mo ko sa kamalian, ang sabi ko, dahil doon pala hindi ka man alam. Pero dahil alam na po ng Diyos, ang Diyos ang nakakalam. Bakit yung katotohanan na nasa akin, meron pa akong narinig na ibang katotohanan? Hindi ko pala alam kung paano ko kinaiinggitan ang mga lagad na ang sabi, Pedro, alika, sumunod ka sa akin. Andres, Juan, Santiago, sumunod ka sa akin. Felipe, sumunod ka sa akin. Hindi ko pala po alam, nang marinig ko ang katotohanan na binigyan ko ng pansin, yun pala ang pagtawag sa akin ng Diyos. Kaya doon po ako nasiyaan. Iba sa lahat ng aking naririnig, dahil ito pala ang katotohanan, na nasiran lahat ang katotohanan na sa akin. Pero alam po namin, hindi sapat na kaming anak ng Diyos ay makilala ng Diyos, naunawa ng salita ng Diyos. Ang mensahe pong ito ay mula nang makilala namin ng Diyos hanggang sa uli ng aming buhay. Meron pong mensahe ito. Kaya ito po ang itatanong namin uli sa Panginoon. Panginoon, ano po ba ang nakikita ninyo ngayong nagpakilala na kayo sa amin? Dahil marami po kaming nakita sa banal na aklat, dahil hindi pinansin itong mensaheng ito, sila po ay nangahulog. Halimbawa, si Haring Saul,
si Judas, marami pa po. Kaya sana bigyan mo po kami ng malaking abag para ang aming sarili ay makita namin, para kami po ay lalong magpakababa sa inyong harapan. Sino nga ang hindi magpapasalamat sa Diyos dito sa kanyang inihahayag sa atin? Katulad nung ibinahagi mo, kapatid, na noong una ipinakita ng Panginoon kung sino tayo. Pero nang tayo magpakababa sa kanyang harapan, nagawa nating hindi na tayo maging katulad ng Chorazin at Bethsaida, at ganoon din ng Capernaum. Pero dahil nga ang salita ng Diyos ay hindi lumilipas kailanman, ngayon palang tayo'y naging pili na ng Panginoon, inaangkin nating tayo anak na ng Diyos, hindi pa pala tayo ligtas dito. Kung paanong ang mga taga Chorazin at Bethsaida ay hindi nakikita yung himalang ginagawa ng Panginoon sa kanila, tayo rin pala dumarating sa ating buhay na hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyang halaga yung ginagawang himala ng Panginoon para sa atin. Napakabuti nga po ng ating Panginoon at patuloy po ang paggabay niya po sa kanyang mga anak. Gaya po ng nabanggit ng kapatid, bagamat marami pa rin pagkukulang sa kanyang mga anak, dito sa mensaheng binigay ngayon, nakita ko po ang aking sarili. Napakaraming himalang ibinibigay ng Panginoon, hindi ko binibigyan ng halaga o kung minsan hindi ko man pinapansin. Ang nakikita ko pong isang himalang hindi nabibigyan ng pansin o importansya ay ang pag-rebuke. Sa amin pong pagpupulong tuwing linggo, may mga mensaheng naibibigay roon na hindi naman, walang intensyon na yun ang magiging paksa. Ibig sabihin, hindi katulad sa mga organized groups na meron na sila daladalang paksa at yun ang kanilang i-discuss. Sa amin po ang nangyayari, ang Diyos po ang nagbibigay ng aming pagkain. Kung bakit po lahat po sa amin, nakikita ko po at nadarama ko, pag ang mga kapatid po nagbabahagi na tunay nga pong mabait ang ating Panginoon dahil itong mensaheng ito ay binigay para magsilbing isang babala. Ang ibig po sabihin, nakita po ng Diyos na may nilalabag kami sa kanyang utos. Pero sa aming pagtitipon, nakikita ko, tumatango po kami, masaya po kami dahil nabigyan na naman po kami ng magandang spiritual na mensahe. Pero kung bakit po sa pag-uwi namin sa aming mga bahay, kung bakit po yung malaking tukso, yung babalang pinabaon at pinakain ng ating Panginoon hindi namin nabibigyan ng ganun degree ng halaga. Kaya marami rin pagkakataon na babalik at babalik yung mensahe. Ibang kwento sa banal na aklat, pero babalik po siya sa iisang mensahe, isa pa ring babala na marami pa rin po kaming pagkukulang na dapat yung mali dapat itama. Kaya masasabi po natin kung talagang nagpakababa po tayo, hindi po tayo titigilin ng ating Panginoon gabayin sa paglakad papunta sa sana po marating po namin lahat sa spiritual perfection. Tama po. Patuloy na gumagawa ng himala ang Diyos sa aming buhay. Dahil kung hindi niya gagawin yan, isa man sa atin kapatid, walang makakaligtas. Pero dapat pala makita natin. Dapat pala itong ginagawang himala ng Diyos na ito, mapasalamatan natin siya. Kaya sa bawat pangyayari sa ating buhay, kung ito pala'y ginagawang sirkumstansya ng Diyos para mangyari, ito pala'y himalang kanyang ginagawa. Kaya kung minsan nagugulat na lang tayo, ba't kaya nangyari yon? Hindi pala natin nalalaman na ang Diyos ay gumawa para sa atin. Kung tinignan lamang natin at naisip natin ng Panginoon, makikita natin
siya nga ay gumawa ng himala. Kaya nangyari ang isang bagay na makakabuti sa atin. Bagamat masakit tanggapin ng ating karunungan, masakit tanggapin ng ating damdamin. Pero yun ay himalang galing sa Diyos, dapat pasalamatan natin. At ito namang katangian ng Capernaum na ipinakita ng Diyos na mayroong sariling pamantayan para sa kaligtasan. Ipinapakita rin ng Panginoon sa atin na kapag tayo hindi nagiging mababa sa Kanyang harapan, kapag tayo'y nasasaktan, yung masamang katangian ng ating kaluluwa, yung ating damdamin, kapag yan pala ay kumukontra, tayo nakakagawa ng sariling pamantayan natin para sa kaligtasan. Ang gusto pala ng Panginoon, kailangan magpakababa tayo. Huwag tayong masaktan dun sa Kanyang gagawin sa atin. Huwag nating pansinin yan para makita natin na hindi nga tayo gagawa ng pamantayan dahil meron lang isang pamantayan para sa kaligtasan. Ayun, yun ay ang nanggagaling sa Panginoon. Kaya ngayon kapatid, nadarama natin ang kaligayahan dahil sa inihahayag sa atin ng Panginoon tungkol dito sa ginagawa niya para sa atin. Ang akala ko noon, nung makilala ko siya, yun ang himalang ginawa lang niya sa akin. Pero sa lahat pala ng oras, gumagawa siya ng himala. Sa lahat ng pagkakataon, pinaalalahanan niya tayo na huwag tayong gumamit ng sariling damdamin para huwag tayong gumawa ng sarili nating pamantayan. Ito ang paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng Panginoon tungkol sa kaugalian ng mga taga-Corazin, taga-Bethsaida, taga-Capernaum. Dahil kung yan ang gagawin natin, kung yan ang magiging katangian natin, talagang kamumuhihan tayo ng Diyos. Yun ang tungo sa ating ikapapahamak. Siguro meron tayong mga tagapakinig ngayon na pinagtatawanan tayo dahil iba ang naintindihan nila tungkol sa himala. Pero sa atin kapatid, sa oras na ito, gumawa ng himala ang Panginoon. Ito hindi natin naintindihan noon. Pero ngayon, napakalinaw kung bakit nung tayo bago mag-umpisa, wala tayong nalalaman. Bigla nating natutunan ito. Alam natin na ang Diyos ay nakita niyang karapat-dapat ang ating kababaan sa Kanyang harapan, kaya naghayag siya, binigyan niya tayo ng unawa, at tayo binigyan niya ng karunungan. Kaya naintindihan natin itong Kanyang sinasabi. Ngayon ay malinaw na sa atin kung bakit ang Diyos ay namumuhi sa Corazin, Bethsaida, at Capernaum. Samantala, umaasa pa rin po kami na nakapag-record kayo dito sa ating programa para ito inyong maipadala sa inyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po yung mga nasa malalayong lugar. Sabik po yan na makarinig sa mga salita ng Diyos ng kanila ring maranasan, yung nararanasan natin na kung paanong kung tayo mayroong gustong itanong sa Panginoon, kung meron tayong gustong malaman tungkol sa kahulugan ng Kanyang mga salita, siya ay sumasagot sa bawat katanungan natin. At doon po sa internet, pwede pa rin kayong magbasa ng mga articles namin. Meron po tayong website doon, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat at ipinakita ninyo sa amin kung anong katangian mayroon kami noon. Katulad ng mga taga-Corazin, taga-Bethsaida, na totoong may katigasan ng ulo, at katulad din ng Capernaum, kung saan ang aming batayan sa inyong mga salita ay ang udyok ng aming damdamin. Maraming pong salamat, at ngayon kami pinili ninyo, kung pwede pa rin pala naming magawa ito. Dito po sa ipinakita ninyo, kailangan palang makita namin na walang oras na hindi kayo gumagawa ng himala para sa amin, para sa aming kagagaling. At marami din pong salamat at ipinakita ninyong kailangan huwag naming gamitin ang aming sariling damdamin katulad ng mga taga-Capernaum, dahil kung ganyan ang aming gagawin, kami magkakaroon ng sariling pamantayan para sa kaligtasan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya. At amin din pong nakilala kung sino ang Amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag, para maunawa ng kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay, kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa Amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang Amang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po'y nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa isinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa Amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na